Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ngayon ang Pi Network. Ayan. Matapos po itong makaranas ng matinding pagbaba sa kanyang presyo kung saan ay bumagsak na po siya ng 31% sa loob ng isang linggo. Ayan. Kahit na ganito po ang sitwasyon ng Pi Network ay may ilang mga eksperto pa rin ang naniniwalang may pag-asa pa rin itong mag-rally pataas. Ano nga ba ang dahilan ng biglaang pagbaba ng presyo ng Pi Network? At maliban dito ay totoo bang tataas ulit ito sa mga susunod na araw? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating aalamin or pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba bumagsak ang presyo ng Pi Network? Ayon po sa mga datos ay bumaba po ang presyo ng Pi Network ng halos 31% nitong nakaraang linggo. Pero nakapagtala naman ito ng bahagyang pag-angat na 2% kamakailan lamang. Sa kasalukuyan ang presyo po nito ay nasa $1.17. Pero nung huling chinek ko po ito kanina lamang ay mukhang bumagsak na naman po siya. Ngayon ay sabi po rito ay habang ang daily trading range naman ito ay nasa pagitan daw po ng $1.12 hanggang $1.20. Pero ayan, isa po sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo ay ang kakulangan po ng mga major announcements mula sa Pi Network team. Ayan, ayon po kay Ginoong Kim H. Wong, isa po siyang crypto analyst, hindi sapat ang market interest lamang para mapanatili ang mataas na presyo ng isang token. Kung wala daw pong malalaking balita gaya ng exchange listings o partnership announcements, ayan, partnerships announcement at saka exchange listing, maaring manatiling mababa ang demand para sa Pi. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang posibleng makapagpataas ng presyo ng Pi Network? Sa kabila ng pagkalugmok ng presyo ay nananatiling positibo ang ilang eksperto sa posibilidad ng bullish rally ng Pi Network. Ayon po ulit kay Ginoong Kim H. Wong, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit posibleng tumaas muli ang presyo ng halaga ng Pi Network. Una ay ang pagkalista po sa mga major crypto exchanges. Sa kasalukuyan ay hindi pa nakasama ang Pi Network sa Binance Vote to List program dahil sa meron itong sariling program. Yan, na-content po natin dyan kanina kung ano po yung dahilan kung bakit hindi nakasama ang Pi Network sa Vote to List ni Binance. At ito po kasi ay yung ginagamit nilang blockchain. Ayan, yung kasali lamang po sa Vote to List na ito ay yung mga gumagamit ng Binance Smart Chain. Si Pi Network ay meron po kasi siyang sariling blockchain na ginagamit kaya hindi po siya nakasali. Pero kapag kung sakaling napasama po ito sa mga maraming mga kilalang exchange sa hinaharap tulad po ulit ni Binance, KuCoin o Coinbase, mas marami pong investors ang magkakaroon ng access sa token na maaring magpataas sa demand ng presyo nito. Pangalawa ay ang merchant, partnership at saka adoption. Kapag mas marami pong negosyo or online platforms ang tatanggap sa PiCoin bilang bayad, tiyak po natataas ang gamit at saka halaga nito. Ito ang isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit lumakas ang Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies dahil nagagamit po sila sa tunay na mundo. At ang pangatlo ay ang ecosystem growth at saka development nito. Sa ngayon ay malaki na ang community ng Pi Network. Ayon po sa ulat, umabot na po sa 4.3 million ang followers ng Pi Network sa X, dating Twitter, na halos kasing laki ito ng Dogecoin community. Kapag nagpatuloy po ang pagdami ng mga users at developers, yan, mga developers sa ecosystem nito, mas malaki po ang tsansa ng paglakas ng kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng community sentiment drop? Yan, ang community sentiment drop. Sa kabila po ng optimism ng ilang eksperto ay may ilang datos na nagpapakita ng negatibong community sentiment sa Pi Network. Ayon po sa CoinMarketCap, bumaba po ito ng 90% sa loob ng isang araw.
Yan ang score po ng Pi Network sa pagdating sa sentiment. At ang masama po rito ay may alegasyon na posibleng boot manipulation ang dahilan ng biglaang pagbabago sa community rating nito. Yan, nasabi na rin natin kanina sa previous video na may gumagamit po ng boot para mag-rate ng negative. Ayan, kaya bumababa yung kanyang rating. Ang ganitong klase ng sentiment ay maaari pong makaapekto sa kumpiyansa ng mga investors. Kapag marami pong tao ang mawawalan ng tiwala sa project, mas bumababa po ang posibilidad ng pagpasok ng bagong kapital sa market na maaari pong magpababa lalo, magpababa pa ng lalo sa presyo ng Pi Network. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin na interesado po rito kay Pi Network, ay kailangan po talaga nating pag-aralan ng mabuti ang kasalukuyang kalagayan nito. Kaya meron po tayong ilang mga bagay dito na dapat po nating laging isaisip. Una ay kung isa ka pong hodler or holder ng Picoin, ayan, at matagal mo nang hinahawakan or hinuhold ang iyong Picoins at ikaw ay naniniwala sa project na ito, maaring magandang hintayin po natin ang mga susunod na developments tulad po ng exchange listings at saka mga merchant partnerships nito bago po tayo magbenta. Ayan. Pangalawa naman ay kung ikaw naman po ay isang trader. Ayan. Siguro naman ay alam nyo ang pagkakaiba ng trader sa holder or investor. Dahil sa mataas po na volatility ng presyo ng Pi ay mas makakabuting gumamit po ng technical analysis at saka market trends upang makapag-desisyon po tayo kung kailan ang tamang oras ng pagbili o pagbenta. Yan, pangatlo ay kung ikaw naman ay isang baguhan. Ayan, kung bagong pasok ka lamang po rito sa mundo ng crypto, ay wag pong magmadali. Ayan, wag pong magmadali. Dahil lalong-lalo na kung hindi mo talaga nauunawaan ang risk. Kaya ang pinakamagandang gawin bilang baguhan ay mag-research muna at huwag basta-basta bumili dahil lamang po sa hype. At ayan, sa kabuuan, ang Pi Network ay isa pong napaka-interesting naman po na project na may malaking community at saka potensyal. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon po nito ay puno ng uncertainty. Mula po sa kawalan ng major exchange listings hanggang sa negatibong community sentiment na lumalabas sa coin market cap. Kung magagawan po ng paraan ng Pi Network team ang mga pangunahing issue tulad ng liquidity, exchange accessibility at saka mass adoption, may pag-asa po itong lumakas at maging mahalagang cryptocurrency sa hinaharap. Pero kung magpapatuloy po ang kawalan ng transparency at saka development updates, maaring manatiling pababa or bumaba or bumagsak ang presyo nito. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang maging maingat po tayo sa ating pagsusuri bago po tayo mag-invest dito kay Pi Network. Huwag po tayong sumugal nang hindi po natin nauunawaan ang buong sitwasyon. Kaya mag-research, mag-strategize at huwag mag-invest ng perang hindi po natin kayang mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.